Good morning sa tanan. So, ako na po ang itahasan sa pag-share sa pulong sa Ginoo. But before na mga kaigsuonan ato sa pagadalon sa pag-ampo. Yes, Lord, salamat Lord God ni ining kabuntagon Lord God. I pray Lord God nga kani nga pulong Lord God makadugang kini kadasig sa matag usa Lord God. Lord, ubani kami Lord God sa pag giyahi kami Lord sa among pagkinabuhi sa tibuok simana Lord God. Lord, salamat kaayo Lord nga kaparemind ka pinagi sa imong pulong Lord. Salamat Lord, akong ginasalig sa imong tanan. In Jesus name, amen and amen. Mayong buntag sa tanan. So, may devotional for this morning. Gitaytulan na ko ni siya og new mercies, fresh beginnings. So in the scripture na ingon pa diri sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, ingon pa diri, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do not perceive it. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So, mabasa sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Ingon pa diri reflection sa ato ang verse no. Mondays often feel like a reset button, a chance to begin again, just as God's mercies are new every morning. Lamentations chapter 3, 22 to 23, verse 22 to 23. This Monday invites you to release the burdens of last week. No, ang ingon diri sa kani nga verse makaigsunan sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Ningon diri nga this Monday invites you to release the burdens of last week, the mistake, the unfinished task, or the worries that weigh you down. No, so ato daw nagpa-remind ni nga verse mga kaigsonan nga kanang ato daw ipang-release ang tanan mga kabukaton nato nga nangaagian nato last week or unsa man na mga kuan adlaw ato daw nang nagpa-remind diri nga ato ang i-release unsa man tong mga kasaypanan, unsa man tong mga kakulangon, unsa man tong mga unfinished task, katong mga wala pa nangahuman nga mga trabahoon, unsa may mga sayop, no? So this verse nag-remind nga ato daw i-release, no? The mistake, the unfinished task, or the worries that weigh on you, that weighed you down. Instead, unsa atong buhaton mga kaisonan, fix your eyes on the new thing. Fix your eyes on the new thing. So, this Monday, mag-focus kita sa mga bag-o nga mga buluhaton, mga fresh start nga ato ang ma-encounter this week, no? So ato agyud nang i-practice sa atong kaugalingon, ato ang ikuan atong hunahuna nga kailangan gyud dili na to dalan tong mga burdens or mga unsa pa to mga kabugaton last week. So mag-focus na pud ta karon sa mga bag-o nga butang pa diri. Fix your eyes on new thing God is doing, even in seasons that feel like
a wilderness. He promised to make a way. What might he be inviting to you to trust him with this week? So mura gyud to kanang ato gyud kanunay ibutang sa tong hunahuna nga nay mga bag-o nga buhaton ang Ginoo karon nga week, no? So ato yung ipa-remind gyud kanunay nga dili gyud ta magpadala sa mga kabugaton sa ato ang hunahuna, sa tong kasing-kasing kay kung mag-focus bitaw ta sa mga negative things, dira gyud mawala sa focus labi na sa atong pagpanarbaho nga kailangan gyud na kanang sa ato ang pagpanarbaho na kanang uban gyud ang kalinaw ug kalipay sa ato ang kasing-kasing, no? Kay nindot gyud kayo manarbaho nga na nag-uban ang Ginoo. So karong kabuntagon mga kaigsuonan, ato yung dalahon sa mga pag-ampo, pagdasig, kung kalimtan nato ang mga nahitabo sa man ato ang mga kabugaton last week sa pamilya, unsa may mga challenges nato last week nga karon nga week naa pud tay bag-o nga mga fresh start or mga new challenges nga dapat nato ma-encounter nga mag-uban ang Ginoo sa atong kinabuhi nga kita makapadayon sa unsa mga ato ang matinguha sa kinabuhi, no? So kailangan gyud nato ang Ginoo, mag-uban gyud kanato kanunay kay sa kung kuan pa sa unsa may mga dali ra nato ma-exercise atong mind ba nga kanang unsa may mga hitabo nga mga challenges this week, dali ra ta makahuna-huna nga ay mga trials and testings rani. So ingana no, so ingon pa dire mga kaigsunan na so embracing God's new thing and releasing the past. Forget the former things. Do not dwell on the past. Ngan pa diri, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streaming in the wasteland. So, muni ang mga points no nga dapat na to ma-remember. The call to forget. This is about erasing memory, but about choosing not to be defined or held captive by past failures, regrets, or even past successes that might hinder new growth. God's promise is to do something new, which often requires us to release our grip on what familiar or uncomfortable. So ato na tong kalimtan ang mga kanang mga dili angay nga ato agyud kanang mga hunahon labi na tong mga gusto unta nimo mahitabo pero wala na tuman, pero na may gisad ang Ginoo nga something new, which often requires to release our grip on what familiar or unsa may comfortable sa atong mga kinabuhi. So muna siya no ang point number 1, the call to forget.
So unsa may mga hindrances, unsa may mga mistakes, mga regrets, or even unsa pa ng mga babag sa imong kasing-kasing karon, mga unsa man ang burden sa imong kasing-kasing karon, imo na siyang i-release kay na ay buhaton ang Ginoo para sa imuha. Amen. So number 2, making a way in the wilderness. So meaning the wilderness and the wasteland represent difficult, barren, or seemingly impossible situation in life. So mga atong mga sitwasyon usahay nga dili na to masabtan, ato na siyang i-release mga kaigsuonan. God promise is to create a path and bring life giving resources even in these desolate places. This signifies His ability to transform adversity into opportunity and provide guidance when there seems to be no way forward. So, mag-provide yun ang Ginoo og mga new opportunity mga kaigsuonan. Ang Ginoo mo provide o mo guide sa atua nga kita maka-move forward sa mga buluhaton nga angay natong buhaton this week mga kaigsuonan, or even sa pa nga mga or in the future, no? So ato ra gyud nang kanang i-exercise or ibutang nato sa tong hunahuna nga wala gyud mga babag sa atong hunahuna o kasing-kasing nga distracted bitaw ta, labi na kanang mga negative thoughts sa atong hunahuna nga daghan gig mga negative thoughts sa atong hunahuna, ilabi na sa atong pagpanarbaho nga kanang dili na ko ni makaya, murag inana bitaw, murag gina-down nimo imong self. So kailangan gud nimo ang mga pag-ampo sa Ginoo. Number 3, perceiving the new. God's new thing might be subtle or require a shift in perspective to recognize. It calls for spiritual discernment and openness to how God might be working in an unexpected way. So kailangan lang gid ta mo salig diya sa Ginoo mga kaigsuonan, kay kanang ang Ginoo maghatag og giya sa atong kinabuhi nga kani maayo makapamaayo sa ato, ilabi na sa atong mga pagpaningkamot everyday. So ang Ginoo gyud naagyoy kanang murag natay ma-feel na discernment nga kani maka help sa tuwa matag usa, no? Trusting God's plan is essential mga kaigsuonan for embracing new mercies and beginnings. Amen. So sa Jeremiah 29:11 reminds us o kani ato gid ni permi i-declare sa ato ang hunahuna nga, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. No? Kani gyud nga verse mga kaigsuonan, kani gyud ako ang gina-declare sa una, na-remind ko ani nga verse, no, nga kani nga verse gyud nga Jeremiah 29:11 mo gini sa una katong wala pa ko nag-eskwela, gina-declare gyud nako nga makahuman kog eskwela, makatrabaho kog insakto. Kani gyud na verse per me nako gina-declare, no, kay sama pa sa akong ginaingon ganina nga ang Ginoo maghatag yun og guidance sa atua kung unsa may mga gusto niya nga dalan para sa atua, para sa atong ikamaayo, para naatay maayong kanang pagkinabuhi diya sa iya mga kaigsuonan, no. So God's good intention, this verse, so sa Jeremiah 29 verse 11, God's good intentions. This verse assure us that God's
over overarching purpose of our lives is good even when circumstances are challenging. Trusting this allow us to step into the known with confidence. So no, kani gid mabuhayan gid ta no, labi na sa pag kumusalig gid ta diha sa Ginoo, naagi tay ma-discern, naagid tay ma-feel gyud nato ang Holy Spirit no nga mag-move gyud ilabi na sa ato ang kanang labi na kung unsa man ang ato ma-decision sa life, need yun na to ang ato ang prayers, ato yung isalig diha sa atong buhi nga Dios, no? Padiri, ato yun i-declare kanunay mga kaigsuunan, no? So, kung unsa man ang atong mga gipang atubang karon, unsa man mga burdens last week or last month, ato na nang i-release mga kaigsunan, i-release gyud na sa imong kasing-kasing kay ingon pa dili gid nindot nga magkanang nay mga burdens sa imong kasing-kasing, mga challenges, unsa man ang mga challenges sa imong kinabuhi, ato gyud nang i-release mga kaigsunan kay ang Ginoo maghatag gyud og maayong pamaagi, maghatag gyud siya og hatag og kanang maayo nga dalan na kita nindot ang ato ang pag atubang sa mga may mga atong angay mga atubangon karon nga week. So ato gyud i-declare mga kaigsuunan ang mga pulong sa Ginoo, ato yung i-stand we need to stand our faith are victorious kana nga victorious bitaw ta, ato gyud nang i-declare kanunay, no? So salamat kayo sa pagpaminaw. I hope nga na-reminded mo sa mga pulong, no? So atong pagatapuson sa pagampo. Lord, salamat Lord God niining kabuntagon. Lord, salamat Lord nga kanunay ikaw gaparimain pinaagi sa imong pulong Lord God. Lord, kaning tanan Lord ang among gibuhat, among ginasalig sa imo lamang Lord God. This week Lord God, I declare na magmadaugon kami Lord uban sa imong tabang ug imong guidance ug banan sa imong presensya Ginoo. Salamat Lord kaning tanan, in Jesus name we pray. Amen and amen. Maayong buntag sa tanan.